Hello Universe! Hello World! Hello Philippines! Kumusta ang Luzon, Visayas, and Mindanao naman? This is again your host Marlene Crack of Kumusta Ka Bagong Pilipinas, ang bagong talk show ng bayan. And with me are my co-hosts, Miss Pretty Ana and my beautiful Alma Antonio. Ayan, magandang araw sa iyo, Miss Marlene. Hello, mga ka-OFW seafarers. Nandito na naman tayo sa ating usapang pangkabuhayan OFW seafarers. Ayan, magandang araw sa inyo and stay tuned at may maganda tayong guest ngayong araw na ito. Ayan, Alma? Hello. Magandang araw po sa inyong lahat. Mga ka-Pinoy, ka-OFW, kabayan. Welcome to our talk show, Kamusta Ka Bagong Pilipinas. Ops, huwag niyo i-scroll ha. We have a beautiful guest this episode. Okay, Ayan. Miss Marlene? Ayan, sa ating mga kababayan, lalo ng mga OFW at seafarers dyan. Andito na naman kami sa Kamusta Ka Bagong Pilipinas. And of course, alam nyo, ito ay online public affairs at advocacy talk namin. Para sa ating mga tinaguriang mga bagong bayani, kayo po ang ating mga overseas Filipino workers and seafarers and Filipinos living abroad. Today, oh my gosh, we are very honored to have again with us a special pretty guest. Walang iba kundi si former Congresswoman Marisa Magsino ng OFW Party List sa 19th Congress. Alright. So, ayan, katatapos lang ng kanyang termino, pero patuloy pa rin ang kanyang advokasya para sa kapakanan ng ating mga OFWs at seafarers. Okay, gusto po niyang bumati. Ay, hello. Good morning po. Kumusta ka dito sa ating bagong Pilipinas? And of course, sa lahat ng ating mga OFWs, saan man po kayong sulok ng mundo, sa ating mga pamilya, at syempre, ang mga seafarers na talaga naman pong hitik na hitik ang ating programa ngayong araw na ito. And I'm so excited to be back dahil medyo nagpahinga tayo ng konti dahil sa dami ng ginagawa. Thank you Ayan, for welcome having po ulit me. sa ating Ayan, show. welcome, Kong. Welcome, Kong. Ayan, ang topic po natin ay protecting and empowering our overseas Filipino workers and seamen. Addressing yung mga challenges and mga actionable solutions na irerekomenda natin sa administrasyon. Tamang-tama, kasama natin ang ating masigasig na former congressman ng 19th Congress, ang daming pinasang bills. At siya ang author ng Magna Carta for Seafarers. Ayan, question, Ana? Ayan, tama ka dyan, Miss Marlene. Ang topic natin ngayon ay napaka-importante dahil hindi lang ito tungkol sa dolyar na pinapadala ng mga OFW, pero sa mga sakripisyo at struggles at solusyon na dapat ibigay natin sa gobyerno. Ayan, Miss Kong, pwede po bang pakisagot naman ang ating katanungan tungkol doon sa ating mga nagpapadala ng mga dolyares? Bago ang Ayan. lahat, syempre, kaya po this episode is addressed directly sa ating mga government agencies tulad ng DMW, Yes. OWA, DOLE at DFA. So, pag-usapan natin ang problema. Ang epekto nito sa ating mga OFWs at kanilang pamilya. And number 3, ang posibleng solusyon. Professional at evidence-based at actionable. Ayan, ang unang problema, communication. Ano masabi mo dyan? Ayun, unahin natin yung communication. Marami sa ating mga OFW, hirap makausap ang pamilya dahil mahal ang tawag, mahina ang internet, at minsan limitado ang oras na binibigay ng mga employer sa kanila. Madalas din sa oras ng gabi pa, ang impact nito ay homesick, emotional distress, at minsan naapektuhan pati ang trabaho nila. Ayan, Kong. Totoo yan. Anong sasabi niyo dito? And how would the government
pagbalik mo sa 2028, anong dapat gawin? Excited na ako. Yes, Balik syempre, ko. alam mo, ito talagang unang-unang problema ng ating mga OFW sa kanilang pamilya when it comes to communication. Unang-una, limited, tama ang time nila kasi magagalit ang mga amo nila pag oras ng trabaho, nagse-cellphone sila. Yes. Ngayon din, yung emotional stress at homesickness na sinasabi natin, yan ang nagiging dahilan ng mental disorder or mental health ng ating mga OFWs. Alam mo kasi, ginawa natin yan noong 19th Congress, nakipag-usap tayo sa DICT, Department of Information and Technology, nagkaroon po ng donation ang OFW Party List ng OFW app na ginagamit na po ngayon sa eGov app natin. Oh, the eGov, yes. So ngayon, nandito po ang iba't ibang mga services. Pero unang-una, napakaganda nung sinabi ng ating mahal na Pangulo ng kanyang SONA na siya po ay magkakaroon ng Wi-Fi sites sa lahat ng iba't ibang lugar. At sa ngayon, noong 2022, 4,000 Wi-Fi pa lang po ang naibigay, ang naiconnect. Ngayon, gagawing 19,000, hopefully, hanggang 2027. So magkakaroon ng Wi-Fi upang sa ganun mas madali ang magiging komunikasyon ng ating mga pamilya, ng mga OFW sa kanilang mga mahal sa buhay. Number 2, kinakailangan malaman din natin immediately yung pag-connect sa mga embassies, sa mga konsulado, upang sa ganun aware sila sa mga updates at kung ano-ano pa ang mga benepisyo na pwede nilang makuha. At kung ganun, pwede rin naman kasi ang embahada natin at mga consulate ay makipag-ugnayan sa mga pamilya kung sakasakali na nagkakaroon sila ng problema at kung hindi sila malocate. Kailangang makipag-usap at makipag-connect kung hindi sila directly sa isang kaibigan, sa isang kamag-anak, sa isang kakilala na pwedeng malaman kung nasaan sila, paano sila makokonect ng kanilang pamilya. Number 3, kinakailangan matuto tayo kung paano gumamit ng mga app natin. Kasi ang app natin minsan na-over-abuse. Huwag nating gamitin ang ating mga load sa masyadong maraming bagay. Yes. Ilagay natin ito para sa ating mga pamilya, lalo na sa oras ng stress, disaster, pangangailangan, emergency. Kailangan may ready load sila. Gamitin nila ito kasi alam mo naman, mahal din ang mga load, lalo na pag nasa abroad ka. Importante po ang communication to be able to connect to our loved ones. Yan po ay masasabi kong ginagawa ngayon ng ating administrasyon, gayon din po ang paglalagay ng infrastruktura ng mga mga web, internet, wifi sa iba't ibang probinsya upang mas maging maganda ang connection and connectivity ng ating mga pamilya. Yan, maganda po yan para sa mga pamilya. Yes. Pero ang issue is sa mga countries na pinapadalhan natin ng ating mga OFW. So, pwede ba na isama doon sa kontrata na yung pwede silang tumawag kahit after ng trabaho by Wi-Fi ba? Kasi baka naman wala silang Wi-Fi o switch off yung Wi-Fi. That one of the part of the contract should be told to the employers na Yeah, kasama to dapat. at pag hindi nyo bibigyan Dapat ng Wi-Fi. karapatan na tumawag after even the work. Kasi minsan pinapatay. Yeah, okay. Tama yan, Miss Marlene. Ang gagawin natin ganito, it has to be a bilateral agreement. Correct. Kailangan kasi ang ating gobyerno magkaroon ng bilateral agreement sa bansa kung saan nagpapadala tayo ng ating mga laborers, mga OFWs natin sa iba't ibang bansa, di ba? But one thing sure, as of now, we are not knowledgeable whether that is in the contract. Kasi hindi naman lahat ay tatanggapin yon. Kasi para sa kanila, once you are work time, hindi ka pwede mag-cellphone. Not unless, sana nga, yung sinasabi mo na after office hours or after work or after labor You can use. 8 hours nila, ay pwede nilang gamitin. But then, hindi natin may aalis. Minsan, papatayin talaga nila yung mga wifi para wala masyadong Sa gabi, makagamit. oo. So, it has to be an internal arrangement between the employer and the employee at makakatulong yung bilateral agreement if it will be fully implemented. And it has to be explained to the employers na this is human Yes. need. Alam mo namang Pinoy. Na Yeah. please let them speak after the work. Working hours. Kaya kasi ang balita ko sa abroad naman kaya pinapatay nila yung wifi
Kasi Wala silang sobra ginagawa, naman. oo. Hindi, sobra naman yung usap na. Yung parang kinaumagahan, inaantok na yung katulong ng mga taga-ibang bansa. In addition, Ms. Marlene, may addition tayo dyan para alam ng mas nakakarami. Sa Middle East country, ang ginawa, nag-wifi siya. Siyempre, naka-wifi, pinagkukunan yung bahay, pinagkukunan yung alaga niya na bata, na demanda siya na kulong. Correct. Masama yun. Kasi Okay. bawal yon sa mga Correct. Middle East country. Oo. Bawal pakita mo bahay ng amo mo. Oo. Bawal yung pakita mo yung inaalagaan mo. Oo. Anything personal. They are very private Yes, yes. dahil for security reason. Correct. Pero syempre sa atin, minsan di natin alam yan. Yeah. We're not knowledgeable. Are those being explained Yes. now to the Oo. stakeholders, meaning the manning agents, sending our o kaya OWA, di ba may Saka pre-briefing? PIDOS, Oo, yung- pre-orientation, departure, Importante training, yun. PIDOS. Dapat kasama yan. But the thing Oo, is, minsan dapat. pagka nagpipidos sila, nagse-cellphone, nagsusulat. Oo, hindi nila Hindi narinig. nila Naka- iniintindi, ano, hindi nila nakafocus. alam na importante na malaman nila ano ang kultura, ano ang do's and don'ts sa bansa Yeah. na pupuntahan nila. Hindi kaya gawa tayo ng mga Dapat may programa exam. gaya dito. O reminders sa mga overseas workers, lalo na sa Middle East, bawal po mag-picture taking sa mga pag-aari o sa personal ng mga tao na pinagtatrabahuan nyo. That can be a big Yung parang help. ganun, That di ba? can be a big... Minsan dito sa programa, pwedeng do's and don'ts of Saudi, Yes. kunwari, of UAE, of Hong Kong. O, na gagawa ganyan. tayo ng Oo. insert na brochures na ganyan. Yes, Okay. yes. So, yung meron financial, importante to, meron pa Alma. tayong malaking issue sa financial literacy. Maraming OFW kung na ilang taon na sa abroad, umuwi pa rin ng walang ipon. Ano ang impact nito? Paulit-ulit na lang ang cycle ng migration at kawalan ng stability. Okay. Unang-una, tandaan po natin, ang ating mga OFWs umaalis para sa pamilya nila, para magkaroon ng stability, pangkabuhayan at edukasyon ang kanilang mga anak. At of course, food sa lamesa nila. Number 1 po, kailangan financial literacy. Tinuturo din yan sa PIDOS, ha? And one thing, ang financial literacy po ay napaka-importante. Bakit? Kumikita tayo, pero hindi naman natin alam. Pag nagpadala tayong pera, bibili ko yan ng cellphone, bibili ko yan ng gadget, bibili ko ng rubber shoes. Hindi natin alam kung ano yung priority na dapat nating pagkagastusan. Kasi nga, walang knowledge, hindi na ituro ng ating mga OFWs na magulang gustong magpadala, mahal ang anak, sige, bilhin mo. But the thing is, pag naubos na yon, paano na? Pati pang tuition naubos. Ito ang kailangan. Meron po tayong pakikipag-usap ngayon. Ang OFW Party List, Alma, Ana, Ms. Marlene, meron tayong pakikipag-usap ngayon sa mga bangko to be able to give them the much needed soft loan or para sa kanilang small, medium enterprises. If I may, pwede ba sabihin ko yung mga bangko na Yes, kausap ko? yes, Kong. Kausap po natin yung Vice President at Presidente ng Land Bank. Ganun din po ang Bank of Commerce. They are very much willing to pursue yung micro-enterprises para sa ating mga OFW. One channel na tinitingnan, kunwari, nagre-remittance ka. Pag nakabuo ka ng 10,000 to at say 50,000, you can have a rolling store. Oo. Pwede kung ano man ang gusto, yung rolling store or kung ano man. Kasi we were talking about parang kadiwa siya or parang mini grocery siya. Depende. Or kailangan agriculture, poultry o ano. O pwede rin yung ibang mga negosyo. Pero kinakailangan para maging responsable, may savings. Doon mo kukunin sa savings yung alam, pwede to, makakabayad dito kasi may savings siya. So that's one. Tapos yung isa naman na pinag-aaralan natin is to be able to help our OFWs learn how to save. Bago, Yun, savings is very important kasi pag binigay mo lahat, ginastos mo lahat, in the future, magkasakit ka, umuwi ka, hindi mo na kaya magtrabaho, kawawa ka din naman. Karamihan ng Pinoy hindi Tama. marunong Ang mag-save. Pinoy, Oo. diba? Kahit 1,000 lang para sa iyo, buwan-buwan, Yes, di ba? malaking bagay yun. Importante. At ang importante, tumutulong ang ating administrasyon para ang mga bangkong ito, kagaya na lang nung jeepney modernization para sa mga drivers natin. Kasi OFW Party List stands for One Filipinos Worldwide. Hindi kailangan nasa abroad ka, pati dito sa loob ng bansa natin, pwedeng tulungan. Like a modernization ng ating mga transport, ng jeepney, Yes. merong subsidy ang administrasyon natin para naman itong mga drivers natin, hulog ng hulog, boundary ang tawag, di ba? Pagdating ng panahon, hindi kanila
sira-sira, wala sila naipon. Eto, after 7 years, kanila kanila. na. Pag Sa inalagaan sakyan. mo yung jeepney na yon, bago, tatagal, nasa iyo pa ang pera na inipon mo at may pag-aari ka. So, the administration itself is doing the best that we can to be able to help our people and our OFWs. Kailangan lang maintindihan natin. Awareness is very important. May recommendation ba ako? Hindi ba pwedeng ipasa nyo sa bill nyo next time sa 2028? Balik natin si Kong balik. Marisa Of course, sa of course. Kongreso. Of Kasi course. may recommendation ako na hindi ba pwede yung sabi mo yung mga committed banks to collaborate with the Yeah. OFWs Yes. na 1,000 is a must na ikaltas na doon sa savings nila monthly. Pwede yan, pag-aaralan natin ng husto at pag naayos natin at na-finalize, definitely magiging priority natin. Pa-explain yan. natin para Yes. meron din silang excuse sa mga pamilya nila na, Mama, ka may pera ka pa Para dyan." sa akin Anak, naman to. iba yun eh. Kasi talagang kailangan na mag-ipon ako para sa pagtanda ko. At Tama talagang yun. kinakaltas na po yun. Tama Di ba? yun. And stay tuned for the part 2 kasi magkakaroon tayo ng financial pangkabuhayan para sa okay. extra income Stay tuned. nating Second. mga Oh, OFWs. pandagdag. Okay. Yung buhay bayanihan pangkabuhayan mamaya. Nag-usap na kami tungkol dyan paano kumita at maging milyonaryo Wow, sa everybody BPK. wants to be a millionaire. Through BPK Yes. Agarwood Okay. na project ng ating mga OFW Yes, kasama ng Agarwood. OFW party Wow, list ni Kong exciting Magsino. yun, Yeah, oo. Exciting yan, Ibang klase yun, ano? Oo, kaya Agriculture. meron na po tayong rekomendasyon para sa ating mga OFW. Mag-ipon kayo kahit 15,000 lang. Imagine, after 5 years, magiging 1 point something million na yan. Imagine, mas maganda na yan kaysa magbayad ka ng educational plan. Tapos, minsan nagsasarado pa. So, ito, pag after 5 years or 7 years, meron ka ng milyones. Yes. Wow, kumbaga At hindi tuturuan nawawala. namin kayo Yes. kumita even before 5 years. Ayun. Kasi may mga kasamang seedlings Yun ang rin maganda. na mga Oo. sili, mga lemongrass I na see. pwede na binibili rin ng kumpanya na rin na Oh, nagbebenta ng that's agarwood. nice. Ayan, we'll That's talk more about that kasi yan yung sikreto. Kasi nag-uusap tayo lagi ng mga financial problems ng ating mga OFW, paano kumita extra, ganun. Eh, hindi naman sila pwede mag-overtime. Eh, minsan nakalabas na lahat ng mga sahod sa mga pamilya. Ayan, may sikreto tayo. Kaya mag-ipon kayo na kahit 15,000 lang muna. Okay? Start up, Yes. 15,000. Ito, 15,000 na accommodation and work environment. Ayan, so kung ano, yung may mga OFWs din na nakakaranas ng cramp and unsafe sanitary living condition and epekto nito yung health risk at stress po. Ano po ang masasabi nyo dyan? Masasabi natin, okay, tungkol sa shelter ng ating mga Shelter, OFWs, nagpunta ako sa Saudi Arabia. Sinabi ko yun sa plenary session dahil nung pandemic, ang daming nagpadala ng videos nila. Nagbabatuhan, dahil kasi nga cramped na sila, siksikan, walang masyadong pagkain, walang gamot, walang toiletries. So when I talk to them, sa plenary, sabi ko sa DMW, gawan nyo na paraan ng shelter, ma-improve. And then, lo and behold, pumunta ako doon after na-renovate nila yung shelter, naka-shelter doon 150 plus na OFWs natin, na mga babae, may mga nanganak pa. I saw it with my own eyes, bagong renovate, marami pagkain, may gamot, at naka-air condition. That's Diba? good. Social. Oo, Maganda yung social. talagang Oo, kasi pinupuntahan. pinuntahan ko talaga and they are so happy. Sabi ko, okay ba kayo dito? Ma'am, maraming salamat po dahil po sa pilit niyong matulungan kami. Ito po, bagong renovate. Bagong sanggol, nandun, naka-aircon. Kasi sobrang namang init talaga Init, sa oo. Saudi. Oo. And importante mga OFWs natin, even sa UAE, Saudi yan ha, shelter. Sa UAE, Middle nagpunta ako. Yung shelter sa UAE, liliman na lang sila. And one thing that I can see is that I saw si Ambassador Ver. My gosh, napakaganda din ng kanyang livelihood na tinuturo. May mga training eh. Yung mga nandun, saka yung iba nakaalis na. So I'm so happy. Sabi ko, I do not need na makikita marami. 5, I'm so happy. Pero syempre, Saudi, 150 plus nun. I'm so happy because sabi ko nga, pag pinaglaban natin, nagagawa. Yung shelter, at saka sabi ko, sa Department of Foreign Affairs, DMW, OWA, they should be hiring mental health counselors. Yes, at That is very very important. important. Meron ba?
Ngayon kasama na sa budget. Ngayon, 2025 ngayon pala. sinama pa. Oo, kasi Ayan. pinaglaban natin yun noong 2025 I-check natin budget. ulit sa next time guest nyo. Yes. Paki-check Thank po. you po. Yes. Tingnan At na paglaban hopefully nyo. yung DMW Yes. pupunta rin kasama nyo soon Yes, sa yes. next visit nyo. Pero ang question po dito, hindi lang yung mga shelters. Yes. Yung living conditions po ng ating Okay. mga nagtatrabaho OFW. sa mga bahay-bahay. Bahay-bahay. Okay. Ganito yon. Kausap natin yung mga employers na pinuntahan natin Korea, Taiwan, Hong Kong, Singapore. Sa mga bansang ito, magaganda. Pero, like kunwari sa Korea, they were asking household service worker. I even talked dun sa congressman na Koreano. Ang sabi nila, we would like the minimum wage to be lower compared to the other nationalities. Sabi ko, excuse me, if you want something great ng hardworking, sincere, ganyan, hindi pwede yung budget nyo or yung inyong salary mas mababa sa ibang lahi. Hindi kami papayag. Doon inayos nila. Ngayon, pareho na ang sweldo at meron na silang in-house. Kasama na sila sa bahay ng employer ng mga Koreano before ayaw nila. Ayaw nila. They are not welcoming. Pero ngayong kasama na sa bahay at meron silang day off at meron din silang transpo allowance. So, ginawa natin yon during the 19th Congress and they went back to us at nireport na maayos na. We were able to send mga hundreds na rin sa Korea. Pero sa Middle East, Sa Middle East, eto ha, ang working condition sa Middle East, flexible na hindi natin makuha Walang na po yan. talagang makuha nating 100%. Yung iba kasi nakatira sa bahay. Kung ano yung natitira na pagkain, yun yung binibigay sa kanila. Ngayon, syempre, nandun ka sa bahay, ayaw umalis o kung minsan work once a day dapat ang off day. Kung wala naman pang off day, nandun din sa bahay, nagtatrabaho din kasi nandun ka rin sa bahay, nag-aalaga Wala ng naman anak. siyang papuntahan. Wala naman O pupuntahan. kaya nagtitipid. Wala siyang gagastusin. Nagtitipid kasi. Nagtitipid. Oo. Minsan naglalaba ka na, nag-aalaga ka pa ng bata, naglilinis ka pa. Kaya nga pinaayos natin sa DMW yung bilateral agreement na dapat to a T. Dapat Yes. sundin nila yung nakasaad doon. May workday, may working hours, 8 hours, magpagkain na decent, working and living condition must be decent at ang sweldo ay maayos. so importante meron dapat community center. Yes, meron ngayon Migrant Workers Office, ang Department of Migrant Workers, ang OWA meron din doon, ang Department of Foreign Affairs, sinabihan ko na sana magkaroon ng NBI dahil hindi naman investigative kung magkaroon ng mga problema, hindi naman marunong ang ating DFA, OWA at Correct, DMW. So, hindi naman daw pumapayag itong mga bansang ito na magkaroon ng ibang lahi na mag-iimbestiga in any cases. So, long shot pa yun. So ayan, that's why we should invite even Ganda the yan, CHR and United Nations to protect the human rights and also yung ating Department of Labor, Department of Labor. yung country's Dole. Department of Labor and Foreign Affairs para i-explain na Yes. ito yung mga kulang nyo. Correct. Nasa panahon na tayo ng 21st century, wag naman tayong na slavery pa kung Tama. ano-ano lang ang binibigay na oras at yung walang day off. Parang slavery nyo talaga. Tapos Oo. yung tulugan ba nila, komportable ba? May aircon ba? Yun, hindi natin O Naman baka yun. sira-sira na yung tulugan? Saka yung aircon, baka sira na. Oo, ang Pinagpapawisan. init pa naman, di ba? Ang init. Basta pag Middle East, So grabe. alam niyo na po yung ibig kong sabihin Yes. na sana make that as a part of the bilateral Agreement. collaboration Yes. and agreement sa Department of Labor ng kada country yung punta natin, isama lagi yung receiving agency, again, at saka yung mga manning agency from here na maintindihan nila and if they, pag nakalagay, meron ng dalawang nagkuhan, wag nang mag-antay ng tatlo, tanggal ang kanilang lisensya sa pagpapadala. In fact, I'm so happy to say na si OWA Administrator ngayon, si Admin PY Kaunan, ay bago siya lumipat ng OWA, dati siya sa DMW, marami na siyang bilateral agreements na nagawa, na napirmahan sa iba't ibang bansa, na dagdagan na. So ngayon, continue sa mga ginagawa niya sa OWA. Hopefully, lahat ng implementation talaga maging strict para sa ganun, mapakinabangan ng mga OFWs and their families. Ayan, ito, sunod na tayo.
homesickness and mental health. So, alam natin na maraming depression nangyayari, lalo na sa Middle Eastern parts ng mundo na andun natin mga kababayan. So, yung mga breakdown na yan nangyayari sa sobrang tagal na pagkakahiwalay, namimiss mo yung anak mo, Yes. iniwan mo. 2 I mean, years. 3 months pa lang o 6 months pa lang. Alam, may mga nag-iwan ng mga anak na few months pa lang, no? So, ano ho ba yung talagang nangyayari na ngayon? Pag-usapan muna natin, paano tayo nakakatulong pag nalulukaret na at paano natin na nalalaman na nalulukaret na pala Ano yung yung word mo? lokaret. Ay, Naloloka. Alam mo naman ang Pinoy, may, pag gusto mo maintindihan agad, Diba? yun intindi Or mo agad. nawiwindang. Nawiwindang, Nasisirahan. nawawalan ng ulirat. Di ba? Yan. Or Parang- nawiwindang, ayan. Okay. Ayun. First of all, sabi nga natin, dapat kasi yung mga mental health counselors natin, ilagay natin sa Department of Foreign Affairs, sa embassy, sa consulates, kasi sila yung first na pinupuntahan ng mga OFWs natin in distress. Siyempre, nandoon yung DMW, yung Migrant Workers Office natin. Pero hindi rin sila ganun ka-expert. Kaya dapat talaga may expert na counselor para makausap sila. Kasi kung hindi expert, minsan may nakausap ako, wala pa ako sa Kongreso, pumunta ako sa UAE kay Ambassador Preciosa. Sabi, ma'am, apakasuplada na nasa embahada, ganyan-ganyan. So, pinag-usap ko sila kasi nag-aaway. May iyak pa nga, ganyan. Sabi ng taga-embassy, in fairness naman din, ha, ma'am, gumagawa sila ng problema. Boyfriend ng Pilipino, boyfriend ng Pakistani, boyfriend si gano'n. Pag nag-away-away, nagkabugbugan, kami yung may kasalanan, kami yung mag-aayos. Pero, nandoon, nakita niyo naman, ma'am, di ba? Tumatayo pa sa bintana si Pilipina natin. Dahil binibigyan pa si Pakistani ng pera, nakakulong na siya, nakabuntis na siya, bawal kasi, di ba? So, ang ibig ko sabihin, dapat din naman, parehong human yan eh. Yung empleyado ng embassy o consulate, parang OFW din, malayo din sa pamilya. Si OFW distress, so nagkakaroon sila ng initan. Kaya sabi ko, please, pareho tayo maging kalmante. Kasi, syempre, lahat tayo may problema, malayo sa pamilya, para magkaintindihan kayo. Kasi mga distress yung OFWs natin, kailangan bigyan natin ng mas pangunawa. Mas lalo nating intindihin. Dahil kasi at least kayo naka-aircon, at least maayos. Nakakatulog kayo ng 6 na oras. Maayos yung inyong working condition. Bigyan natin ng mas magandang pagkalinga ang ating mga OFW. Right there and then, nagkasundo naman. So, kinakailangan lang mutual understanding, respeto, at sincerity sa pagtulong mo. Yes. From Kasi the embassy to from the embassy to the employee or to the OFWs. Pero, question ko, Kong, meron na ba talagang hotlines? Kaya pag, di ko na kaya, gusto ko nang umuwi. Ano yung hotline ko na Yes. pwedeng i-press na saglit lang na hindi Okay. maririnig ng amo ko? Okay, ang alam ko, ang OWA hotline, correct me if I'm wrong ha, parang 1348 ng OWA, pero ang DMW may hotline din. Ang atin lang ganito, pag member ka, nagbabayad ka ng membership fee ng OWA magre-repatriate sa'yo. Kung talagang hindi mo na kaya, gusto mo nang umuwi. Ayan, alam natin. Yun pero ang yung alam hotline natin. na, Yung di ko na kaya. Oo, meron Kunin dapat. niyo na ako dito. Meron dapat. Kasi sa OFW party list natin, nagpaparepatriate. In 3 days, 1 week, napaparepatriate ko. Kailangan ko po yung mga 3 hotlines days? na yan. Yun. Huh? So, kukunin natin ha. 3 days, 1 Sa week. May embassy mga ng testimony Kuwait, tayo. sa embahada ng Oo. mga Middle Eastern Sige. countries, especially Hong Kong or whatever other countries, kasi para I'll send it to you, maipaskil ha? Para natin. ipaskil nyo. I'll send it to you. Kukunin ko sa Yeah. opisina. Hindi ko Pero memorize. nasubukan na ba talaga? Gaya yung Qatar natin, di ba? Yung sexually harassed na tinawagan pa natin ang DMW, yung kapatid pa ang tumawag sa atin o nagpasabi na, yung kapatid ko gusto nang umuwi kasi sexually harassed siya. Pero may mga We'll ilang give the days pa, di hotlines. ba? OWA, DMW will give the hotline. Saka yung mga embassies is very important. Okay, question to Alma, na kasi galing ka doon. May hotline ka ba na pwede mong i-press tapos, hoy, puntahan na niyo ako ngayon. Actually, may hotline ako na bago pa ako pumunta doon, inalam ko na yung hotline. Pero, Pero hindi sumasagot eh. Yun ang problema. ayan po, Oo, DMW. ayan, calling. And OWA. testing. Pwede rin ba testing. yung mga katulong na pinatitira sila sa banyo? Di ba bawal yun? Ay, bawal Kong? yun. Doon Bawal sila yun. pinapatira sa banyo. Bawal Kasi, yun. Sa Bawal yun. Hong Kong, Kasi maraming ganyan. Natutulog tao lang ka sa eh. washing machine. Yan. na Meron akong nakayuko. recommendation. Hindi ba pwede ang embahada
yan ang trabahuin nila na o kaya magbigay tayo ng extra personal from DMW OWA kasi malaki naman yung bigay ng mga pera sa nanggaling sa Budget. mga OFW na dapat may mag-spot check na isama doon sa mandatory contract na anytime when somebody will come to your house, there's no appointment, you must let them see spot para may check. spot check. Spot check. Alam mo, sana merong ganun. Pero gusto ko sa trabaho ngayon yan. nakikita ko parang hindi ganun na i-implement kasi nga sobrang stricto nila. Yes, At oo. para feeling kasi nila, syempre, teritoryo namin to, bansa namin to. Kailangan Gagawin In fact- namin ang gusto in fact, namin kinukuha pa gawin. mga Ganun passport eh. nila. Yun na nga. Ngayon sinabihan ko, kinausap natin ng Department of Foreign Affairs ng 19th Congress, Secretary, paano natin tutulungan to? Walang mga passport to. May binulong nga siya sa akin, nabibigyan na nila ng passport. Hindi lang natin pwede i-air. Pero, nabigyan na ng passport kasi hindi makakauwi dahil walang passport. Passport, yes. Diba? Paano ka uwi? Paano ka kukuha ng ticket, etc.? Yes. Paano ka i-repatriate? So, nagagawa ng paraan ng Department of Foreign Affairs natin. Kasi bawal yung kasi Republic of the Philippines ang may-ari ng passport na yon. So, Yes. hindi pwedeng hawakan, kunin ng employer. But then, siyempre sa takot, binibigay. Para hindi ka Yes. umalis, hindi Tama ka po tumakas, hindi ka mag-absconding, Oo. sabi nila, di ba? Correct. Oo. yun. Ayan. So, sana dapat yung hotlines importante. Yung kung saan Sige. sila susumbong pag depressed na gusto ko na umuwi ng Pilipinas. Parang ganun, di ba? So, I need that. We need Yeah. that para may paskill. At Yeah, dapat we'll give it to nakapaskill you. din sa airport o meron na yung mga brochure doon. Yes, yes. Ito ang tawagan nyo pag kayo po ay gusto nang umuwi at kayo ay may nangyayari ng Yes. hindi nyo kagustuhan. Yan, yung salary wage disputes pa. Ana. Oo, isang pinakamasakit na issue yung nadidelayed yung sweldo, non-payment of salary, diretso itong tumatama sa pamilya sa Pilipinas kasi syempre ano na yun eh, parang Naka-budget. Automatic na yun automatic na yun na buwan-buwan na may papadala. Unang-una, ito yung nagiging issue rin natin na pinaghahandaan ng gobyerno natin when it comes to the bilateral agreement sa mga wage ng ating mga OFW Yes. sa different countries. Oo. Kasi ang nangyayari, nagkakaroon ng substitution when it comes to salary. Pag alis mo dito, ito salary. Pagdating mo, pinapipirma ka ng iba na naman na Correct. salary. So substitution, which is very wrong and unlawful yon. Kaya ang kinakailangan talaga, huwag tayo magpadala sa ganung mga manning agencies or recruitment agencies kasi kung minsan yung ating, ang tawag doon, pumapayag tayo eh. Oo. Kasi kailangan kailangan ng trabaho eh. Oo, Tapit yes. sa patilim. Yes. But minsan yung iba naman, dumarating sa puntong hindi na lang alam kung anong gagawin, pumapayag. Yes. Kasi ayun na, hindi ka papayag dito, umalis ka, umalis bumalik ka, ka. oo, yes. So yun yung kinakailangan isang guni agad, pumunta agad sa embahada, consulate, Migrant Workers Office or DMW, kung anong pinakamalapit sa lugar mo, magreklamo ka. Pag hindi po kayo inintindi, tawagan nyo po ang ating Bagong Pilipinas, makakarating po sa OFW Party List at tutulungan po namin kayo. Ayan, tapos ipaintindi masyado sa mga agency na yan, lalo ng mga receiving agency sa mga country na yan, na iba-blacklist natin. At Yes. iba-blacklist din yung pamilya na yon, yung employer na yon. Para hindi na At makakuha bawal ang ng relatives kasi yes. pwedeng mag-recruit na naman ng katulong na gamitin yung kamag-anak na names. All the nearest relatives, bawal na din. Tama yon. At saka ang isang matindi pa, marami tayong napaklose, 3 recruitment agencies na pa-close natin ha. Even before Congress, sa television show natin na Buhay OFW TV, because they were asked to give 100,000 to 150,000 each, 200 sila, dinala ko sa DMW. Hindi pa Dole pala nun. Dole, na-close yun. Bakit? Sabi ko, hindi po ako nagpa-close kasi tumawag sa akin. Yung mga tao po na nag-complain na hindi nyo binigyan pera, sila po ang naging dahilan bakit kayo na-close. And one thing, yung age, binabago nila. Oh. Kunwari, 18 years old ka or 16, 17, Gusto gagawin nila 20 25. plus or Yes. something 25. para makaalis. Kaya yung mga bata, wala namang alam na trabaho Oo. ganong edad. Pinifake na lang yung nagturo. kwan. Hindi pa tinuruan ng maayos. Yan. Kaya kawawa. So, importante po yung grievance hotline. Ngayon, meron po talaga ba, paano ba, pwede ho bang merong kang roaming from Globe na bilhin monthly
para pag may hotline ka, iganon mo na lang at makakatulong na rin ang Globe Hotline na pag prines itong number na to, kahit 2 number o 3 number, kaya ng 911, ay diretso na may nangyayari at kontakin na kaagad May itong number na connection from ganyan. here sa Philippines din. Ang ngayon, as of now, Wala wala pang akong agencies alam na eh. ganong direct line sa abroad ha. Not unless yung, palagay ko meron naman. But the thing is, you have to have a load. Kailangan may wifi ka. Pagka kasi kung Yun wala na nga, kang- nasa- siguro, Dapat kung meron. magkaroon ng partnership with a telecom Correct. company, then dapat ipupurso ko yan eh. Kung magkaroon sana ng partnership with a telecom company, when I had an event before, sa isang telecom company, nagkaano kami yung tawag na libre for a certain period. But of course, hindi naman forever yun. Depende kung may Pero partnership yun ka. ang problema. Yung kasi napaka-importante, yung hindi ka na magbabayad, may free line agad. Kung according sa nabasa ko, si Elon Musk, yan yung isang telecom company na papasok, nagagalit ata yung PLDT or other lines kasi magiging Competition. libre. Yun atang gagamitin ni BBM na maging libreng wifi nationwide. Ngayon, bakit hindi nyo po kausapin yung CEO noon na darating sa Pilipinas na paano itong problema na to na Si Elon magkakaroon? Musk. Hindi. Siguro, CEO ni Elon Musk dito sa Philippines. kumbaga yung Ikaw naman. the person behind him, Behind. parang ganon. No, the one who will be in charge of the Oo. Philippines. Well, we have na ito to po yung magandang research on that. We have to research. Sila mag-research kasi nothing is impossible now. Yung isang con lang, di ba? Na isang tawag lang ganon, alam na nila na dediretso na yan sa DMW. Kasi think- problema na yan. And the embassy or DMW have to call that number Yeah. immediately. Palagay ko kung may pakikipag-usap na kay Presidente, gagawin naman ni Presidente yan. Siya mismo ang mag-aasikaso nito para maging libreng wifi, then we'll have no problem anymore. Kasi tayo maaaring mag-suporta, pero talaga yung matindi nasa administrasyon natin. Ayan, itong mga policy Yan. na po na Siguro to. mas maganda yung merong application ng sumbungan ng OFW, no? Dapat magkaroon ng ganong Dapat app. ang bagong Pilipinas Okay ba? magkaroon. Hotline. Oo. Sumbungan ni Marcos. PCO, ang president. Okay, sabihin natin sa kay presidente. Pero yun nga, yung nangyari noon na mayroong tulong pero wala talagang sumasagot sa hotline. So we have to do something about that. Improve. And maybe we could start talking to our friends na Yes. OFW sa members Yes, niyo yes, po. yes, yes. Na kumusta? Meron ba kayong kilala na nakakontak ba? Yes, Kasi oo. si Ana at saka pati yung isa na wala talagang nangyari. makontak, di ba? Kaya kami ang nakontak. So ayan. Yung discrimination. Paano natin gagawin yan? Alam mo yung discrimination, ang ayoko lang sa ibang bansa nandun ako, pag Filipino, binababaan nila yung sweldo. Yes. Pero pag foreigner, mataas ang sweldo. Sabi ko, bakit? Hirap na hirap kayo mag-English. Ang Pilipino nakakapag-English. Kahit saan mo kami itapon, pwede kami. Nakaka-adapt kami agad. Sinabi niyo po kanino? Sinabi ko yan. Yes. Sa mga embassy, so sa mga good. ibang foreign na nakakausap ko during my visits all Okay, over. okay. Yes, Tapos, totoo yun. sabi ko, we had a meeting sa DFA, tapos sa iba't ibang embahada, and then may mga foreign employers, nagpunta kami Japan, Hong Kong, Singapore, Taiwan, Korea, Malaysia, Indonesia, UAE, Saudi, 11 countries Taiwan, 11. Basta 11 ang pinuntahan ko. Oo nga, di ba? So, pero ano yun sariling gastos yun. Hindi gastos ang Congress yun Ngayon, sabi nila, most love tayo. Totoo, kasi hardworking, sincere, etc. Pero yung diskriminasyon, miski sa restaurant, Ayan. Restaurant, Yeah. Ako na nga lang Then naka-chinelas, hindi naman, naka-rubber shoes, ganyan, pumunta ka sa, kunwari, whatever. Nagpunta pala rin ako ng Hawaii. Wala pa ako sa Congress. Siyempre, maliit tayo, naka-rubber shoes, pawis na pawis di ba? Ang layo pala nilalakad. Nung una, first day, naka-heels ako. On second day, rubber shoes na, pagod na, nakamaong ka na. Hindi kami pinapansin. Do sa store na yon. Sabi nung friend ko na manager ng bangko, sis, hindi tayo pinapansin. Tingnan mo yung Amerikanang yan. Kung todo naka-makeup, lumabas, wala rin naman dala. Sabi niya, bumili ka nitong bag. Sabi ko, meron na ako. Niyang bumili ka na, inaaway tayo. Okay, kinakawawa tayo. Sabi ko, sige, bili tayo. Sabi, doon lang kami pinansin. May candy, may chocolate, may water. Noong una, pinapasa. Yung discrimination is very, very loud sa ibang bansa. Hindi nila alam, tayo, dahil sa dami ng Pilipino sa buong mundo, pinakamatindi. Tanggalin mo mga Pilipino, tingnan mo kung di sila maghirap din sa ekonomiya nila. May discrimination din Oo. sa restaurant. O Yes. dito kayo mga Pinay, mga maiingay daw. Ganon.
Diba? Meron talaga. Kahit, Hindi talaga pwede. even in our own country, may discrimination nga, di ba? Dapat equal yan. Tingnan ka rin kahit ng, sino ka, diba? pag pupunta ka dun sa mga designer sa Greenbelt, pag mukha rin hindi ka yayamanin, ay parang hindi ka Nung tutulungan. araw. Pero ngayon, ano tayo sa Mas ibang ano na bansa. tayo ngayon. Oo. Oo. Tinitingala na rin tayong mga Pilipino. Hoy, maraming mga sosyalera, mga Pilipino na hindi nila pwedeng ganyan-ganyan. Yes. Isa naka-chinelas nga lang, naka-rubber, yung pa yun bumibili. Correct. Oh, So, yes. hindi mo anyway, pwede. so yung mga stakeholders sa Congresswoman, pagbalik mo sa 2028, Yes, yes. na gaya ng DMW, DFA, DOLE, United Nations, at sa mga CHR, at yung mga diplomats sa Mga labor diplomatic corps. labor departments Yes. din nila, at sa manning agency Yes. and receiving agency, kausapin niyo po. At yung mga cultural programs, tama po yung gagawin natin na magpapaprograma tayo, Yeah. at ang mga kakanta at na invite Filipino. yung mga performers should be the OFW themselves, Yes, para makita nila na, hey, we are not just cleaners or cleaning your toilets. We are really first-class entertainers, and we are Of Filipinos course, na my high ang gosh. culture din namin. course. Kahit nagkapakatulong lang kami sa inyo. Napakarami nating So, mga importante pala yung mga entertainers na mga cultural big time. show na ganyan, Yes, ng of embassy. course. Na, Of the embassy course. should always have those. Yeah, modesty aside, sa Indonesia, nagkaroon sila ng event. Inisponsor ko Philharmonic para pumunta sa Indonesia. Para mag-perform sa cultural event. Parang Independence Day. Kasi I was in Malaysia noon. So, hindi ako nakapunta ng Indonesia na Independence. So, yun yung pinakatulong ko. Philharmonic, pinadala ko doon. Wow. Oh, ito yung marami na tayong masyadong oras. Yung discrimination, yung violation ng kanilang mga contract, overworking hours. Yeah. Yun na nga ang sinasabi natin. Dapat klaro sa kanilang mga kontrata sa mga recruitment agencies or manning agencies, naka-specific dapat doon na 8 hours, may off day ka na isang araw, meron kang overtime kung ganyan, at meron kang tunay na living and working condition, meaning ang titirhan mo o tutulugan mo ay maayos, ang kakainin mo ay maayos Yeah. din. Paano kung Pagka hindi wala, sumunod yung mga yan? pag hindi, dapat magsumbong. Kaya lang karamihan, hindi naman nagsusumbong. So pag hindi tayo nagsumbong, wala naman ding alam ang embahada, wala ring alam ang OWA, wala ring alam ang Hindi DMW. nagsusumbong. Pag umuwi, nagre-reklamo Doon, na. pag- No, Uwi. yun, Nagrereklamo. we have to consider those Hindi kahit nila alam after kung saan na. tatawag. Yeah. So, dapat Pero, automatic alam nila yung number na hotline. Yeah, anong masabi mo sa Digital Employment Registry? Na Okay. check-in mo paminsan-minsan. Kumusta ka? Okay ka ba dyan? Alam mo, maganda yan. Dapat ang mga embahada, DMW, ang OWA, ng mga bansa na nasaan tayo, merong nagche-check. Dapat kasi meron ka namang database niyan eh. O, kamusta ka ba? Pag hindi nakikita, nawawala, aba, maalarma ka na. Kailangan hanapin mo Correct. nasaan to. 'Di ba? Pilipino yan. So ngayon, hahanapin mo ngayon. Parang may call center Oo, dapat. oo, no? dapat sine-check mo din. Kaya ikaw ay legal o illegal. Yes. Kailangan hanapin ka bilang isang Pilipino. Kung illegal ka, wala kang database. Paano nagkasakit ka? Paano kung ire-repatriate ka? Huwag tayong matakot dahil hindi naman tayo ikukulong kahit na illegal ka eh. Siyempre, tutulungan ka pa nga maging legal. Huwag tayong matakot kasi karamihan ganun eh. Ayaw namin kasi baka So, dapat i-deport damihan pa kami. yung ibibigay sa inyong budget para sa OFW. Para Yes. magkaroon para ng... may call center ng Oo, OFW. oo. Totoo, kasi madali yung call project center at talaga eh. nag-iisip siya sa mga OFW at may O, malasakit kailangan po siya. makabalik ka talaga kung Tapos, definitely. yung mandatory dapat yung rest day, sabihin sa manning at saka Yes. receiving, Oo. at saka sa employer. Yes. Meron akong suggestion na ang embahada sa mga country na yan, para may trabaho silang gagawin doon, magsulat to remind the employees yung mga this is to remind you that we have bilateral agreement. Meron Yung ganun, contract is only for 8 hours, maximum 9 hours Oo, work. maganda yung Hindi nasusunod yan. Madam, ito po ang kontrata. Siguro Hindi sulat galing sa embassy. Diba, no? Dapat gano'n. Dapat ang embahada Sulat or galing sa consulate. embassy Yes. once a month. Oo, tama yon, tama I mean, yun. hindi Reminder. Correct. Oo. Hindi magastos yun. At saka, hindi mismo yung empleyado o yung OFW natin kasi baka mamaya Oo, mabugbog batukan pa. sila. O, diba? Marami ako sasuggest Dapat kay embahada, Corporal. DMW Yan. o what to remind. Meron po kaming reklamo na ganito, ganyan. Tapos, spot check is very good. Ayan, lahat ng mga suggestion natin, ibibigay Maganda, ko sa inyo. maganda. Ito, ang pinaka-importante, sexual harassment. Alma, alam ko, may paborito experience ko ka yan. dyan.
Paborito ko yan, hindi ako masyad. Pero sa mga taong may hina, katulad ng mga Pilipinas, siyempre, ang totoong ugali talaga ng mga Pilipina, siyempre, mahihain sila, hindi nila alam Timid. paano nila ipaglaban ang sarili nila. So, lalo na mga domestic workers. So, Ano? ano ang impact nito? Siyempre, may trauma yan, mental health, breakdowns, at minsan nauuwi pa sa malagim na At saka ayaw mo nang bumalik, kapalaran. di ba? Gaya mo, Alma, di ba? O Kong, anong Yeah. dapat gawin? Unang-una, yung nangyari doon sa isang kapatid natin, 'di ba? Na yung anak niya ang ng Oh, yes. rape, 'di ba? Tapos chinap-chap pa, tinapon pa sa disyerto dahil sa takot, dahil pag hindi mo naman asawa yan o ano, bawal talaga yan. Buntis yata yun, 'di ba? I will not mention the name, but pinaglaban natin yan sa Kongreso. Ang atin po, unang-una po kinakailangan, meron tayong budget ang DFA, Foreign Affairs, ang DMW, meron tayong budget for legal representation. Importante na yun. kung magkaroon ng mga kaso, hindi tayo dapat mag-atubili dahil may pambayad tayo. Meron kang lawyer sa local, pwede mag-collaborate yung Filipino lawyer natin if needed. Kailangan magkaroon ng mga blacklisting sa mga money and recruitment agency na alam na nating may ganitong mga problema employer mo. Ba't padala ka pa ng padala doon? Dapat wag mo nang ipadala yon. Kailangan yung mga welfare officers natin sa DMW, sa OWA, knowledgeable kung paano sasagot sa mga ganitong pagkakataon, yung quick response. Dahil unang-una na, kung kinakailangang i-repatriate yan, doktor yan o ano, at hindi mangyayari dun sa bansang yon, kailangan immediate repatriation for as long na papayag naman yung OFW. Hindi mo naman pwedeng pilitin yan. Yung iba, ayaw pa rin umuwi, di ba? Ngayon, meron tayo, ang OFW party list, ako po personally, tayo po yung ambassador ng K-Respect campaign at No Hate Speech Online. Lahat ng, ano yan ha, Sunful Foundation Korea. At tayo rin po ang ambassador sa 19th Congress ng House of Representatives. So, tayo rin po yung chairwoman ng anti-trafficking OFW movement. So, since 2017. So, kaya natututukan ko po yan. Kaya tayo ay observer ng IACAT sa Department of Justice kung saan yung mga kaso ay natututukan at natutulungan natin. Okay. Alam mo, it's all about bilateral labor coordination yan sa country. Implementation. At implementation. Tayo strict. I mean, talagang wag na tayong magpadala. Kasi pwede na yung Japan. Punta na lang sila sa Japan, sa Korea, sa Yung mga Taiwan. maayos. Yung mamaayos kaunting magtrato sa Spain, sa Italy, Yes. sa Europe. Sa Hungary. Ang Hungary dami na. ngayon, Oo, di ba? very good yung ambassador salary ang doon. malaki. At salary ang taas. Bakit Hindi pa ang sila Middle ganun. East maliit lang ang kita na napakalaki naman ng ng lugar nila? Eh kasi mas mahal din doon. Hindi, tsaka madali ang process kasi dyan ng visa. But anyway, yun ang importante. So ano yung hotlines na naman na Ayan. proven ano na ba? yan ha? Kukunin ko yan. Ibibigay ko sa inyo. Hotlines ng OWA, hotlines ng DMW, hotline ng DFA. Tatlo yan. Pasubok mo nga sa mga kaibigan natin nasa abroad. Pasubok mo Pasubok nga. mo. Tapos i-report mo kay Kong. Sige, pasubok natin Kasi yan. yung naharas namin, wala daw sumasagot eh. Di ba? So, ayan. Yung safe messaging apps, yun ang sinasabi ko. Usapin niyo po ang Globe, ang Smart, ang yung kay Yung OFW Elon app, Musk. Pero, eGov. Gov, diba, sa eGov PH, Sa eGov meron dong BF. OFW... Nakikita mo yung icon ko doon? OFW party list Hotlines. icon. kayo ba yun? Kasi Kong? ako yung nag-donate sa DICT. Okay. Oo, ako yung Taray, nag-donate yung nun. But the thing is, porke dinonate ko na, sila na nag-ooperate. Okay. Oo, kasi dinonate ko na. So, kaya nandun lang tayo sa icon. But then, hindi ko masyadong pinakikialaman yun or inaasikaso kasi ayokong masabi na nakikialam ako. Dinonate ko na. Aha. So, ganon. Ngayon, mag-fast track din tayo. mag-download na Ano kayo. yung legal support? May legal department o attaché ba tayo kada embassy? Kasi ang problema rin nung yung dating nag-report sa amin na sinusu yung lalaki, pumayag yung wife na naniwala na sinexually harass siya ng asawa niya. So ngayon gusto nang i-divorce ng asawa. So napaalis yung bata, nagpumilit umuwi. Pero walang legal department na ipagtanggol siya. Meron ba? Meron tayo manggagaling sa Department of Foreign Affairs, DMW. May Sa budget embassy? yan. Hindi, sa ang embassy. Department of Foreign Affairs ang Hindi, embassy. meron din silang legal Meron na? yun. May Meron legal yun. attaches na Oo, sila? meron dapat kasi may budget Eh, yan dapat, meron ba? Meron, dapat. Check natin. Pero ang Department of Foreign Affairs, sa lahat ng embassies, may legal representation dahil may budget sila.
meron silang kokontakin at meron din silang translator na ginagamit. Yun, importante Oh, yung translator translator. is very important. Yung mga nakatira na Pilipino doon na marunong mag-translate. Ah. But one thing, the problema ng mga translator ay mababa ang salary nila compared sa mga foreign nationals. Kaya inayos din natin yan yung 19 Congress. Meron akong recommendation sa sexual harassment. Ayan. Ilagay doon sa mga manning agency, yung malaki. Picture. Gaya ng BIR, di ba? Pay your tax, di ba? Ganun. Maglagay rin tayo dito, reminder to all your employers abroad, sexually harassed, you will lose your license. Oo. And no more labor force. And Oh. no Yes, more, yes. and blacklisted. Blacklisted. Oo. Yun, dapat i-remind natin kasi minsan, para tatawag rin sila, oy, alagaan mo yung mga pana. Meron naman akong recommendation para sa ating mga OFWs. Di ba? Pag wala kayong matawagan hotline, yung kaibigan nyo na, sabi, paki-Facebook, nananawagan kami DMWO, yung dito na nakataya dito, please, we need help, please, puntahan nyo itong address na to. Kasi Diba? sila yung first defense eh. Actually, unang-unang defense, DFA. DFA. DMWO. Kasi kung sino nga yung malapit sa lugar mo, yun ang Yes. importante. Oo. Alright. Ayan, Okay, so 5 wala minutes tayong left. masyadong time. So, Okay. Buti na lang talaga nandito si Kong. ayan. So, So, tulong talaga sa mga ka-OFW at sa mga Yes, thank ka-Pinoy you so natin. much. Thank you. so ayan, so sana nga mabigyan lahat ng maraming solusyon yung ating mga detalyadong minensyon na anong pwede ang gawin. Kasi laging na pag-uusapan yan, pero nasaan ba tayo sa mga pinag-uusapan na yan? Correct. Gusto sana may reports, di ba? Ilang percentage ang natulungan nyo at mga hindi natulungan. So kung, ayan, yung ating mga heroes, unsung heroes, the you know? modern day Yeah, heroes. mga unsung The hero modern day OFW. heroes, yeah. Na nagbibigay Ayan. sakripisyo at nagbibigay rin ng sa ekonomiya natin. Dami nilang ibibigay, di ba? 38.34 billion US Ayan, dollars. sa ating mga OFW at Kasama mga ng seafarers seafarers. na sa abroad. Ayan. Hopefully, ang ating gobyerno, DMW, OWA, DOLE, DFA, at mga Kongreso at Senado, Yes. ay they would push for stronger policies and better bilateral agreements to and even sustain reintegration ng lahat ng mga Ng mga programs programa. na sinasabing meron na po tayo. Ayan. Ayan. So, Ana? Ayan, maraming salamat sa ating Congresswoman Marisa Delmar Magsino at natulungan na naman tayo tungkol sa ating mga suliranin sa mga OFW, DMW. Ayan. So, follow us po sa ating YouTube channel, Kamusta Ka Bagong Pilipinas. Of course, sa ating Facebook page, Kamusta Ka Bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Ayan. Last words, nakalimutan ko. Yes. Congresswoman Magsino. Okay, thank you so much. Kamusta ka bagong Pilipinas? Talagang bagong Pilipinas na tayo ngayon with everything Yes. that is happening. We are going there. Kumbaga, dapat tanggalin ang masama at yakapin ang mabuti. At Yes. tayo po, we're very happy to know to say that a Seafarers Association is being groomed right now at tayo po ay very active dito. They came to my office and an association of the OFW organizations is grooming again. Tayo na naman po ay sabi ko pwede tayo maging consultant para daw mas matutukan natin habang tayo ay nagbabakasyon ng konti dahil alam ko busy-busy rin po tayo sa ibang negosyo na inaasikaso to be able to help more sa ating mga OFWs, sa ating families and the seafarers. At nagpapasalamat ako sa napakagandang programang Kamusta Ka Maraming Bagong pong Pilipinas salamat po. dahil sa inyo nakapaghahatid tayo ng tulong at serbisyo sa mas nakakarami, the marginalized and the underprivileged. Maraming salamat po. Ayan, hanggang Okay. sa muli dito sa Kumusta Ka Bagong Pilipinas. Okay, thank you so much sa mga BP Studio Tech crew natin, cameraman, si J-Mac, Gemma, si Yosef, Joseph, and to other AJ. AJ. Thank you so much. And also Ayan, to thank our you so director, much. Miss Alicia Avila and Miss Jillian Pascual. Ayan, music. Thank you. Thank you.